Ayan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at isang medyo maulang umaga. At salamat sa Diyos ay yung masamang panahon ay hindi lubos na naging isang bagyo at dadaan sa may summer patungo po sa sa kanluran na nagkakamali ng ating mga bansa. So nawa ay patuloy po tayong mag-ingat at alam po natin sa ganito kapanahunan, uso ang ubo, ang sipon. Sabi nga sa radyo, umubo ka pa lang, iba na tingin sa'yo ng tao. Ano po? Well, salamat sa Diyos sa bawat isang narito at again, isang kagalakan na makita ang mga kapatiran at patuloy nagsusumikap na gawin ang kalooban ng Panginoon na hindi pinapagbayaan ang ating pong mga pagpipili. And I know na meron tayong mga kapatiran na sa mga bahay-bahay na nakatutok sa ating live stream and sila'y nakikiisa sa pamamagitan po ng live stream dahil sa ilang kadahilanan ay hindi pa rin sila maaaring makasama po natin dito sa bahay-sambahan. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran, particularly pag-pray natin si Brother Dave Paule na tuloy po kahapon ang kanyang Botox procedure at almost 2 years ago hindi naging effective. Halos walang epekto sa kanya. And ang hope ngayon at ang ating prayer ay sana ngayon ay maging epektibo na at makalesen doon sa sakit na kanyang nararamdaman. So pag-pray po natin po. Pero nawa, may umagang ito ay tayo ay handa. Sabi nga sa Acts 17, ang mga taga-Berea ay they received the word with all readiness. And I hope we're ready. We're ready today na hindi matulog. We're ready to study. We're ready to worship. We're ready na tayo po ay sumamba at mag-aaral ng salita ng Panginoon. With that, tayo po ay simulan natin ang ating Sunday School sa pamamagitan ng pag-awit ng books of the Bible. Tayo po umawit, awitin po natin ang books of the Bible. Second Samuel, first and second Kings, Chronicles,
still Jesus, I must still Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. I must still Jesus, all of my trouble. He is a kind of passion and prayer. If I might ask Him, He will deliver. Make all my troubles swiftly end. I must love Jesus, I must love Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must love Jesus, I must love Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must love Jesus, I must love Jesus. He all my fears and sorrows will share. I must love Jesus, I must love Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must love Jesus, I must love Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil lovers me. Oh, how my heart is tempted to say, I must love Jesus, and He will help me. Over the world of victory to me. I must love Jesus, I must love Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must love Jesus, I must love Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Nasa pa lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon at napakagandang isipin at sabihin. Alam natin ang katotohanan, we can tell Jesus, amen? May mga problema ho tayo. Walang taong walang problema. At meron ho, lalo na ang Kristiyano ay merong pag-asa na meron tayong pwedeng lapitan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Again, welcome po sa ating church. Welcome sa Sunday School. And I'm very, very happy to see not so new faces. New kasi after 7 months at saka natin nakita ulit sila Sister Michelle at Sister Mean. Welcome back. At alam ho natin na sila ay tumututok sa ating live stream sa mga nakaraang panahon. At welcome ho sa bawat isa, maging sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na nakatutok sa atin hong live streaming. And this is our Sunday School and we are studying about a very, very good, important subject about the doctrine of God. At ang layunin nito ay mas lalo nating makilala ang Panginoon. At sabi nga ho ni Jeremiah, let him that glorieth glory in this. Well, actually sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Jeremiah that He understandeth and knoweth me. Wag daw mag-glory sa kayamanan, wag daw mag-glory sa kalakasan, wag mag-glory sa sariling karunungan, kung hindi let him that glorieth in this, that he understandeth and knoweth me. Isang dakila at importanteng bagay na kilala natin ang Panginoon. At tumpak ang sinabi ng isang mangangaral that ignorance is not the mother of great faith. Ang pagiging ignorante ay hindi ina ng dakilang pananampalataya. At so, kailangan natin talagang mas makilala, kailangan nating mas malaman ang katotohanan ng Diyos at patungkol sa Diyos para mas lalo tayong tumiwala sa Kanya. Halimbawa na lamang ay ikaw ay nangailangan ng pera, talagang ikaw ay nagipit at talagang wala kang malapitan at bandang huli lumapit ka doon sa iyong kaibigan at nasabi mo sa kanya, ano ba yan kaibigan, kailangan ko talaga ng pera, wala akong malapitan.
ba't hindi ka lumapit sa akin? Bakit? May pera ka ba? Oo. Hindi ko alam eh. Again, I'm just using that illustration kasi hindi natin alam. Because of our lack of knowledge, hindi tayo nakalapit. At marami hong mga tao, because of the lack of knowledge about God, ay merong hindi sila paglapit o kulang ang pananampalataya or malnourished ang pananampalataya at yung ilan ay meron pang maling paniniwala patungkol sa Panginoon. So I'm just saying that to highlight the importance, pakita yung pagiging importante ng ating pag-aaral patungkol sa Diyos. Tayo ho muna ay manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-iingat sa amin sa buong linggo, sa iyong patuloy na pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. At Lord, alam namin ang katotohanan na hindi kami karapat-dapat. Kami ay mga pawang makasalanan, marumi sa iyong harapan, rebelde sa iyo. Sa kabila, O Diyos, ng tunay, kami ay iyong iniligtas. Kinahabagan mo kami at inahod mo kami mula sa kalagayang pagiging patay sa kasalanan. Andun pa rin ang aming mga pagkukulang. Ngunit ikaw, O Diyos, ay kailanman ay hindi nagkulang. Ikaw, Panginoon, kailanman ay hindi naging matapat. Ikaw ay laging tapat. Salamat po, Panginoon. Ang ngayon, O Diyos, aming hiling, patuloy mong pag-iingat sa amin. Patuloy mong pagpapala sa amin. Maraming hinihingi ang iyong pagtuturo, pagbibigay ng liwanag, pagbibigay ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga katotohanan. At ito rin, Panginoon, ay maging mga katotohanang nagbabago sa aming mga buhay, magpapatatag sa aming pananampalataya. Lord, inaalala namin sa iyo ang aming mga kapatiran na nandoon ng mga kabigatan, problema at maging karamdaman. Mahabag ka po nawa. Abutin mo po sila. Particularly, Lord, our brother Dave. Mahabag ka po sa kanya, O Diyos. Bigyan mo siya ng comfort. Nawa, O Diyos, ang naging procedure ay magkaroon ng effectivity at maging kaginhawahan ng aming kapatid na ito. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa'yo namin hinihiling. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli, tayo ho ay nag-aaral patungkol sa mga katangian ng Diyos. Upang mas matutunan natin kung anong klaseng Diyos, ano ang kanyang katangian kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. At hindi lamang ho yun, para din maibigay natin sa Kanya ang katampatang papuri. Halimbawa, nakasabay mo sa jeep minsan si LeBron James. Ewan ko kung mangyayari yun. Pero mapupuri mo siya, pambira LeBron, napanood ka, ang galing mo talaga maglaro ng basketball. Pero kung hindi ka nanonood ng basketball, hindi mo alam. Ano ba yan? Ano mang gayang gawin yan? Ganon din ho sa ating Panginoon. Kapag mas lalo natin siya nakikita, mas lalo nating may pagkakataon tayong purihin siya sa kanyang napakatindi at perpektong mga katangian. We studied about the incommunicable attributes of God. Kaya hindi natin uubusin yung ating oras to review that. I hope na kahit papano ay meron tayong naaalala sa mga bagay ho na ito. If not, yung omnipresence ng Panginoon, na dyan siya lagi. Walang panahon, walang lugar na wala doon ang Panginoon. The omniscience of God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At isa sa matagal-tagal nating pinag-aralan, the omnipotence of God. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Nasa Kanya lahat ng kakayahan at lahat ng otoridad. Isa sa binabantayan na balita ngayon ay kung sino ang magiging bagong presidente ng Amerika. At kaninang umaga, around 7:30, nagbukas ako ng konting balita sa cellphone ko. At mukhang si Joe Biden, pero hindi pa rin sumusuko si Donald Trump. Nevertheless, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang naglalagay ng hari, ang Diyos din ang nag-aalis. Every report, bumoto ang mga tao, pero ang sinasabi pa rin ng Biblia, ang Diyos ay omnipotent, soberano, maging sa eleksyon na nangyari. Sino man ang manalo, hindi ito labas. Hindi pwedeng magulat. Para bang ang gusto ng Diyos si Donald Trump, ay nagulat, pambihira na si
Joe Biden ang nalo, hindi yun ang plano ko. Hindi ganun ang Panginoon. Lahat ng ito ay nangyayari sang-ayon sa kanyang pagpaplano, sang-ayon sa kanyang kapangyarihan. We are studying now about the communicable attributes of God. Particularly, we are looking at the mental, what we are using, yung subcategory na ginamit ni Wayne Grudem patungkol sa mga katangian ng Diyos. And we are looking at the mental, what we call mental attributes of God. At para mas maunawaan ho natin, these are pertaining to God's knowledge, wisdom, and truthfulness. Knowledge, wisdom, and truthfulness. Last time, pinag-aralan na ho natin yung knowledge ng Panginoon. And ito ho'y walang iniwan dun sa ating pag-aaral sa kanyang omniscience. He knows everything, sabi nga ni A.W. Pink, He knows everything, everything possible, everything actual, all events, all creatures, God the past, God the present, and the future. He is perfectly acquainted with every detail in the life of every being in heaven, in earth, and in hell. Nothing escapes His notice. Nothing can be hidden from Him. Nothing is forgotten by Him. His knowledge is perfect. He never errs, never changes, and never overlooks anything. Again, ang katotohanan ito ay talagang lagpas-lagpas sa ating kaisipan. Dahil marami sa atin dito ay aaming mabilisan, marami tayong hindi alam. Pero pagdating sa Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, ultimo ang kada detalye, oo, maging ang laman ng puso at isipan ng bawat tao at lahat ng nilalang. To put it in short words, God knows everything. God knows everything perfectly. Yun ang knowledge ng Diyos. God knows everything. At pag sinabing everything, it means all things. Walang bagay na hindi alam, kahit yung hindi pa nadidiscover ng tao, alam na ng Diyos. And God knows everything perfectly. Perfect ang pagkaalam ng Panginoon. Ang tao ay may kaalaman, pero maraming pagkakataon na hindi perpekto ang kaalaman ng tao. Pero pagdating sa Diyos, ang kanyang kaalaman ay perpekto. Para mapaalalahanan ho tayo, isang napaka-maiksi ngunit nagsasabi ng malaki patungkol dito ay ang Psalm 147. Buksan lang ho natin. Psalm 147. Psalm 147, verse number 5. Psalm 147, verse 5. Nakita na ho ba? Gusto ko encourage ang bawat isa, kung mayroon ho kayong Biblia, pakidala niyo ho. Kung wala man, pwede kayong mag-download sa inyong mga cellphones. Yun nga lang, mag-ingat ho tayo. Ang cellphone ay malaking bagay, pero once yan ay nag-vibrate sa kamay mo, ay madalas nahihila ang iyong isip sa ang mensahe na dumating, kasi hindi na yung mensahe mula sa salita ng Panginoon. Okay? So anong sabi ng Psalm 147 verse 5? Great is our Lord and of great power. At ano pa sinabi? And His understanding is infinite. Aralan natin, ang Diyos ay walang hanggan. At isa sa walang hanggan sa Panginoon ay yung kanyang pagkaunawa. Nauunawaan niya, nalalaman niya ang lahat ng bagay. So, mula sa mga passages na ito, kita natin na ang Diyos ay perpekto at walang hanggan sa kanyang karunungan. At isa ho sa medyo nagtagal tayo, ay inunawa natin ng issue about foreknowledge. Maraming issues about foreknowledge at maraming nag-o-object about foreknowledge, lalo na may kinalaman sa pagpili o paghirang ng Panginoon. At kadalasan, at ito ho yung popular view. When we say popular view, ito yung sikat ngayon na kaisipan. Ito yung sikat na paniniwala tungkol sa foreknowledge. Ano ho yun? Inalam ng Diyos ang hinaharap. Okay?
At naalala ko nun sa Bible school namin, dun sa pinag-aralan ko, ay ang usual na ano, even alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. At base sa kanyang impormasyon, naalala niyo ho yung example natin, yung lalaking nakakatanggap ng dyaryo mula sa pusa. At yung dyaryo ay dyaryo kinabukasan. So kumbaga, may impormasyon siya tungkol sa hinaharap. At pag nga nakakita siya doon ng halimbawa isang babaeng magpapakamatay, hahabulin niya ngayon yung babaeng yun at susubukan niyang iligtas. May masusunog na building, may pamilyang mapapahamak, tutulungan niya ngayon yung pamilya na yun para hindi. So dahil may impormasyon siya sa hinaharap, gagawa siya. At actually may mga tao na yun ang tingin sa Panginoon. Well, may foreknowledge, alam ng Diyos ang mangyayari bukas, alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, at base doon siya ay kikilos. Now, we do not deny that God knows the future. Yes? Okay? Hindi natin ikinakatwa, malinaw sa salita ng Panginoon. Alam ng Diyos ang hinaharap. Alam ng Diyos ang gagawin niya mula pa nung simula. Ang sabi ng Acts 15 verse 18, known unto God are all His works from the beginning of the world. The best na pwede natin gawin ay magplano, yes? Pwede natin planuhin, bukas ito ang gagawin ko. Pero pwedeng hindi mangyari yon. Actually, hindi mo eksaktong alam ang lahat ng gagawin mo bukas. Magpapahinga ka ba? O may darating bang customer? O mayroon bang biyahe? O magkakasakit ka ba? Lalagnating ka ba? Hindi natin alam. Pero pagdating sa Diyos, known unto God are all His works. So hindi ang Diyos ay nanguhula, ano kaya gagawin ko sa 2021? Hindi siya ganun. Alam na niya lahat. So hindi natin deny that God has a knowledge before. Alam niya yung mangyayari, pero ang ating kinocontend ay ito. The basis of that foreknowledge. Saan ba nakabase ito? Karaniwan ang mga tao, as we studied last Sunday, ang pananaw nila, it is acquired information. Na tila baga ang Diyos ay isa sa mga nagkakamali ng alalas na basa ko, God looked through the corridors of time. Ayan. Marami po ang lalim. Para ba siyang may teleskopyo, sinipat niya, ano mangyayari sa hinaharap? Yes, alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, pero ang sinasabi ng Biblia ito, bakit niya alam ang mangyayari sa hinaharap? Kasi siya ang nagplano ng hinaharap. Isaiah 46, buksan po natin. Isaiah 46, verse number 9. Inuulit lang ho natin ito upang tumanim sa ating mga kaisipan. Isaiah 46, verse 9. Ano po ang sabi? Remember the former things of old. By the way, bago natin ituloy, ang iba ho ang view, lalo na may kinalaman sa kaligtasan, ang pagpili ng Diyos. Nakita daw, halimbawa, nakita ng Diyos na isang araw, si Brother Michael Hermia ay pipiliin niya si Jesus. Nakita yun ng Diyos, pipiliin pala niya. Hindi nalaman ng Diyos. Dahil pipiliin pala niya si Jesus, sasampalataya para siya, pipiliin ko din siya. Naalala niyo yung halimbawa natin? Halimbawa, natanggap mo nga yung dyaryo bukas. Natanggap mo ngayon yung dyaryo bukas, nakuha mo yung impormasyon ngayon. Nakita mo, yun pala ang tatamang numero. Pipiliin mo ngayon yung mga numero na yun. Okay? Na yun ang pananaw ng ilang mga Kristiyano. Ito ang popular patungkol sa Panginoon. Again, the biblical view is this, verse 9, Isaiah 46, verse 9. Remember the former things of old, I am God and there is none else, I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning. Sinasabi niya na, yung wakas, sa simula pa lang. Paano nangyari yun?
from ancient times the things that are not yet done. Sinasabi niya na noon pa yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Well, paano nangyari yun? Well, hindi tayo iniwan ng Diyos na manghula. Dahil sinabi niya kung paano, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. At ang sinasabi ng Diyos, yung plano ko mangyayari. Gagawin ko ang sang-ayon sa aking nais. Sang-ayon sa aking gusto. Sang-ayon sa aking kalooban. Ito ho ang malaking pagkakaiba. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, karamihan, ang kanilang paniniwala ay ito, ang Diyos sumusunod sa kalooban ng tao. Kasi ito ang kalooban ng tao, nakita ng Diyos, yun pala ang gagawin ng tao, ngayon ito ang gagawin ng Diyos. Ang malinaw sa Biblia ho ay hindi ganon. Ang sinusunod ng Diyos ay yung kalooban niya. Ang mangyayari ay yung plano niya. Bakit niya kayang sabihin yung dulo sa simula pa lang? Bakit niya kayang sabihin yung hinaharap bago pa ito mangyari? Kasi siya ang nagplano. Bakit niya pinili si Brother Michael mula pa nung una? Kasi pinlano niya na. At pinili niya na si Brother Michael bago pa itatag ang sanlibutan. So malinaw. At hindi ito nakabase sa impormasyon na nakuha lamang ng Panginoon. Ito ay nakabase sang-ayon sa kanyang minagaling, sang-ayon sa kanyang pinlano. So ito ho ay isang katotohanan na mahalaga sapagkat meron ding mga taong naniniwala na hindi alam ng Diyos ang hinaharap. Hindi alam ng Diyos kung ano mangyayari. Hindi alam ng Diyos na ganong kalakas ang Typhoon Rolly na hindi nabantayan yung intensity kung gaano. Hindi alam. At yung hindi alam, hindi kontrolado. At merong mga nangangaral, merong mga tagapagturo ng Biblia na ito ang tinatanganan na may hindi alam ang Panginoon, therefore, hindi kontrolado ng Diyos. So, we studied about that last Sunday, and also, we touched upon the wisdom of God. So, that is the knowledge of God. Now, we're looking at the wisdom of God. Kung naalala nyo, sinabi natin last Sunday, science is applied knowledge. Natuto ka, at yung natutunan mo, in-apply mo, at doon ang gagaling ang siyensya, technology. Pagdating mo sa atin hong paggamit ng ating kaalaman, or lalo na patungkol sa Diyos, yung kanyang kaalaman, kanya itong gagamitin para magawa ang pinakamabuti sa pinakamabuting paraan, and that is the wisdom of God. Sabi ni Louis Berkhoff, it is the perfection of God whereby He applies His knowledge to the attainment of His ends in a way which glorifies Him most. Ang wisdom ng Panginoon ay Kanyang ina-apply o ginagamit ang Kanyang karunungan para makamit ang Kanyang gustong mangyari na makakaluwalhati sa Kanyang pangalan. Yun ang wisdom ng Panginoon. Halimbawa na lang, medyo malayo ito pero gusto ko makuha ho natin sa pagluluto ng ampalaya. Nung minsan, dati pa, nagsubok magluto si Brother Paul ng ampalaya. Ay! Hindi naman ligaw, pero lasang ligaw. Kulang ako ng knowledge. At nung may nagsabi sa akin, Brother Paul, ito yung magandang paraan ng pagluluto ng ampalaya. Pag nilagay mo na, huwag mo munang hahaluin agad. Hayaan mo maluto. Pag luto na, at saka mo lang haluin. At kung maaari, huwag mong tatakpan. So, okay. Nagkaroon ako ngayon ng knowledge. At yung knowledge na yun, in-apply ko, anong lumabas? Ay, masarap-sarap. Ampalaya. Wisdom yun. You applied the knowledge. At ang Panginoon ho natin na may perpektong karunungan.
o kaalaman, knowledge ng lahat ng bagay, ay ia-apply niya ito kaya siya ang tangi at marunong na Diyos. Paulit-ulit sa Biblia, He is the ever-wise God. Sabi nga ni Wayne Grudem, God's wisdom means that God always chooses the best goals and the best means to those goals. Laging perpekto, laging ang pinakamainam, yun ang punteriya ng Panginoon, at laging yung pinakamainam na kaparaanan ang ginagamit ng Panginoon para makamit yung pinakamainam na resulta. Sa madaling salita, walang gawa ang Diyos na substandard. Walang gawa ang Panginoon na mediocre. Walang gawa ang Panginoon na pwede po, it's always the best. At ang kaparaanan ng Diyos ay laging the best because He is wise. Sabi ni Job sa Job 12 verse 13, with Him is wisdom and strength. He had counsel and understanding. So sa Diyos daw, nasa Kanya ang kaalaman at karunungan. Sa Isaiah 28, buksan lang mo natin, Isaiah 28. Isaiah chapter 28. Verse number 29. This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and what? Excellent in, mahirap lang ho sa King James, working ang ginamit, pero pag pinag-aralan niyo yung Hebrew word sa likod niyan, excellent in wisdom. At ang didiinan ho dito, bakit sa King James working? Because wisdom is knowledge in action. And God's knowledge is perfect, therefore His action is perfect. His wisdom is perfect. Is always wise. Alam niyo ho, tayo minsan wala sa tamang pag-iisip. Bakit ko ba ginawa yun? Pagkatapos mo magawa, nagsisisi ka kasi alam mo, hindi yun ang pinaka-mainam. Tama ba? Nainis ka. Nakita mo yung tangke ng gasol. Sinipa mo. Sino nasaktan? Sino nasaktan, Kuya Terence? Yung gasol? Ikaw rin. Nagluluto ka, naubusan. Ba't ko ba ginawa yun? Walang ganun ng Diyos. Sa wisdom ng Panginoon, He always does perfect. Nandoon ang Kanyang karunungan. Excellent in wisdom. When we are talking about God, who is perfect in being, who has also perfect knowledge, therefore, the application of His knowledge will also be perfect. Therefore, perfect wisdom. Yun yung sinabi natin kanina. At kagaya yung sinabi natin last Sunday, ang katotohanan na ito ay nagre-refute ng kaisipan na nasasabi ng ilan. And nagbigay ako ng example last Sunday na isang kamalian na sinasabi ko dati, ngayon hindi na. Dati ang sabi ko, kaya tayong iligtas ng Diyos sa maraming paraan. Pwedeng pumitik lang siya, nasa langit na tayo. And alam ko ho, nanggagaling yun sa kaisipan na ang Diyos kayang gawin ang lahat ng bagay. Pero that will not be wise. Bakit? Kapag pumitik lang siya at ligtas na tayo, paano yung kanyang justice? Isasakripisyo ba ng Diyos yung justice niya? No. In God's perfect wisdom, the only remedy, ang tanging solusyon sa ating kalagayan ng pagiging makasalanan ay ang krus ni Kristo. Dahil sa krus lamang ni Kristo, bayad ang kasalanan at may kapatawaran. Tanggalin mo ang krus ni Jesus, hindi uubra. Pag tinanggal mo ang krus ni Jesus, paano mababayaran? Pag binayaran, paano naman mapapatawad? Sa krus lang ni Kristo, posible ang kabayaran and at the same time, kapatawaran ng kasalanan ng tao. So that is the wisdom of God. At mamaya, babalikan ho natin yun, yung grabing wisdom ng Panginoon. So He is not a whimsical God. Alam niyo yung whimsical? Kung ano lang yung maisipan. Minsan tao, kung ano lang maisipan.
Minsan nagtaka mo, ba't niya ginawa yun? Eh, naisipan niya. Pagdating sa Panginoon, hindi siya kung ano lang maisipan, kundi ang lahat ng kanyang ginagawa ay base sa kanyang perpektong karunungan. At ang mga karunungan ng Panginoon ay makikita, generally, hindi lang dito, kung hindi sangayon sa Biblia, makikita natin sa ilang mga bagay. Una, makikita natin ang karunungan ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Pag tumingin tayo sa creation ng Diyos, buksan na natin sa Psalm 104. Psalm 104. Verse 24. Psalm 104, verse 24. Anong sabi? Well, pagkatapos itong sabihin na lahat ng mga nilikha ng Panginoon mula sa mga puno, mga damo, mga hayop, at yung mga disenyo ng Diyos kung kailan matutulog ang hayop, at kailan gigising ang tao, kailan matutunaw ang niebe, kailan uulan, kailan sisikat ang araw, kailan dilitaw ang buwan. Lahat ng ito ay nilikha ng Diyos. At pagdating sa verse 24, ang sabi, O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. In wisdom has God that made them all. Minsan may mga pagkakataon, nag-uusap kami mag-asawa, at bigla na lang sasabihin ng misis ko, ang tindi ng karunungan ng Panginoon. Dinisenyo niya yun? Dinisenyo niya yun? Wow! Alam niyo, dati ng bata ako, nag-iisip ako, bakit ang ulan hindi isang bagsak? Ang daming tubig sa taas. Bakit hindi isang bagsak? Well, una, sira lahat ng buwan. Ano niyo? In God's wisdom, imagine nyo lang kung isang bagsak lahat ng tubig. In God's wisdom, una sa lahat, paano makakarating yung tubig galing sa dagat sa lupa? In God's wisdom, may water cycle. God's wisdom. At isang halimbawa ho na binigay dito sa Psalm 104, verse number 20. Tingnan natin. Psalm 104 verse 20. Look at the wisdom. Thou makest darkness. Gabi. Ang Diyos ang nagbibigay ng dilim, nag-appoint ng gabi. And it is night wherein all the beasts of the forest do creep forth. Gabi, madalas lumalabas yung mga hayop na naghahunting. Hindi lamang gabi, pero particularly, mas active na mga hunting ang mga leon sa gabi. Kasi hindi sila masyadong makikita ng ibang hayop. Ano ang sabi naman? Verse 21, the young lions roar after their prey and seek their meat from God. Verse 22, the sun ariseth, they gathereth themselves together and lay down in their dens. Man goeth forth unto his work, and his labor until the evening. Nakita niyo yun? Ang leon, night shift. Ang tao, day shift. Kasi kung pareho silang day shift, makikita sila sa labas. The wisdom of God. Again, in these simple things na makikita ho natin, grabe ang karunungan ng Panginoon. Sa kanyang mga nilikha, kitang-kita ang karunungan ng Diyos. Sa Jeremiah 10 verse 12, ang sabi, He hath made the earth by His power. He hath established the world by His wisdom. Kaya ho, karamihan, hindi lahat, karamihan ng mga unang mga scientist ay naniniwala sa Diyos. At isa sa mga nagtutulak ng pagpapatuloy ng research, ng observation, is yung pagkabangha sa grabing karunungan ng Panginoon na nakikita sa paligid. Isa na nga ho na madalas natin ginagamit ay ang puno. Nagfi-filter ng hangin. Nung nauso ang COVID-19, bilihan ng air purifier. Yung iba nakakwintas pa yung air purifier. Pero all throughout the world, may milyong-milyong mga air purifier. Ayan, no? Nagpupurify ng hangin ng mga puno. God's wisdom. God's wisdom. So naroon ang karunungan ng Diyos. In His creation, ito ay nakikita. Pangalawa, makikita rin natin ang wisdom ng Panginoon sa kanyang pagliligtas.
Again, maraming passages na pwede tayong puntahan, pero tingnan natin sa Romans chapter 11. Saan natin? Sa Romans chapter 11, so muli, huwag natin isipin na isang araw naglalakad ang Panginoon. Ano kaya pwede kong gawin? Paano kaya gagawin ng pagliligtas? Siguro ito maganda, tapos gawin natin ito, tapos ganyan, isubo ko yung buktong kong anak. Ay, tinanggihan. O sige, ibigay ko na lang. Tinanggihan ng mga Hudyo, ibigay ko na lang sa mga Hentil. Trial and error? Hindi ganoon ang Diyos ang Biblia. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse number 33. Simulan natin ho doon. Again, this is the culmination sa lahat ng diniskas ni Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 11 verse 32. And what is that? Ang dakilang kaligtasan. Chapter 1 to 3, bakit kailangan ng kaligtasan? Chapter 3, verse 21 hanggang chapter 8, paano ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon? Chapter 9, 10, 11, yung mga detalye kung paano ang ginawa yung kasoberanuhan ng Diyos sa kaligtasang ito. At ang sabi ni Apostol Pablo bandang dulo, ang sabi niya, "Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways fast finding out." Ang lalim, ang grabe, ang yaman ng karunungan ng Panginoon, at ito ay nakikita at kamangha-mangha pag titignan natin ang disenyo ng Diyos sa kaligtasan. If you read Romans chapter 11, nakikita niyo doon yung mga sinabi ni Pablo na merong blindness sa Israel, merong pagtutulak sa Israel sa pagsisil, so on and so forth. And all of this shows the wisdom of God. Buksan na natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Verse number 7. Ephesians chapter 1, verse 7. "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in" what? "In all wisdom and prudence." That word, He abounded. He superabound. Ang Diyos ay sumagana. In another word, hindi niya tayo tinipid. Merong mga bagay na, konting isip lang yan, pero may mga bagay na ilalaan mo lahat ng atensyon mo. Pagdating sa Panginoon, hindi niya tayo tinipid. He abounded to us in all wisdom. So when you look at the saving work of God, pag tumingin tayo sa pagliligtas na ginawa ng Diyos, not just His love, hindi lang yung pagmamahal niya, hindi lang yung biyaya niya, kundi mamangha din tayo sa grabing karunungan ng Panginoon na nakadisplay sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So again, God's wisdom on display. It's also on display in the church. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 9, "And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God." Pinakita ng Diyos yung kanyang manifold, ibig sabihin patong, sagana, madami, nag-overflow na wisdom. Pinakita ng Panginoon sa kanyang pagdidisenyo sa iglesia. Alam niyo ho, ang iglesia, ang church, sa paningin ng iba ay obsolete na. Obsolete na yan, live stream na lang. Obsolete na yan, personal na lang. Obsolete na yan, hindi na time ngayon ng pagkakaroon ng church. Religion ay obsolete na yan. Dati siguro, nung wala pang siyensya, kailangan ng tao ng relihiyon. Pero ngayon, dahil may siyensya na, obsolete na yan. Pero hindi. Alam niyo, ang church ay pagsusumigaw,
ano ba to? Pagpuput in display, pagbabalandra ng Diyos ng kanyang labis na karunungan. So tunay, ang Diyos natin ay Diyos na marunong. Kita ito sa kanyang nilikha, kita ito sa kanyang pagliligtas sa atin, at kanya itong dinisplay sa kanyang plano sa iglesia. At isa pa hong talata na mahalaga na ating maalala patungkol dito sa knowledge and wisdom of God ay ang Isaiah 55. Buksan ho natin Isaiah chapter 55. And we would like to welcome, long time no see. At salamat sa Panginoon, kagalakang po makita na mas mainam ang kalagayan nyo ngayon, Brother Edgar. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Isaiah 55 verse 8, ano po ang sabi? Kailangan nung maging maingat tayo mga kapatid, na ang Diyos na walang hanggan at perpekto ang karunungan, knowledge, na ang Diyos na walang hanggan at perpekto ang kanyang kaalaman, wisdom, ay baliktad, kaalaman, knowledge, karunungan, wisdom. Ingatan ho natin ang ating mga sarili na sukatin ang Diyos sang-ayon sa ating kaalaman at karunungan. Nakukuha niyo ho yun? Pambihira, tila yata nagkamali ang Diyos. Bakit ganong kalakas si Yolanda? Tila yata nagkamali ang Diyos. Bakit ganong kalakas si Rolly? Buti yung girlfriend na si Shoning, hindi ganong kalakas. Tila yata nagkamali ang Diyos. Bakit si Joe Biden ang nanalo? Ba't hindi yung konserbatibo? Tila yata nagkamali ang Diyos. Bakit nasunog yung bahay namin? Tila yata nagkamali ang Diyos. Ba't ako nagkasakit? Ano yung may nagtanong sa akin minsan? Pero Paul, bakit ako may sakit? Mabait naman ako. Ano ang hindi sinasabing mensahe nung tanong na yun? Parang mali yata. Ako niyo? Mali yata. Kung kayo, yung pastor na nakausap ko, ang sabi niya, nasa church sila, inutusan niya lang daw bumili ng merienda yung anak niya, dumating na lang yung mga tao, balita, patay na yung anak niyo, nasa gasaan. Wasak daw ang ulo ng anak niya. Lord, nagcha-church kami, naglilingkod ako eh. Bakit naman? Mag-ingat ho tayo na sukatin at gamitin nating panukat ang ating maiksing karunungan at kaalaman para subukang sukatin ang walang hanggan at perpektong kaalaman at karunungan ng Panginoon. Ang kapatid, hindi porket hindi natin maunawaan o hindi natin masagot ang tanong na bakit ay mali na ang Diyos. Isaiah 55, ano po ang sabi? Verse 8. For my thoughts are not your thoughts. Baka meron tayong hindi alam. Lord, bakit? By the way, hindi obligado ang Diyos na sabihin sa atin kung bakit. For my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways, saith the Lord. Ng kaparaanan. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So pag hindi natin maunawaan at tingin natin tila baga mali ang Diyos, huwag nating titignan na mas mataas yung kaalaman at karunungan natin at tila baga mas mahusay tayo kaysa sa Panginoon. Kung ako ang Diyos, hindi ko ilalagay yung puno dun sa gitna. At maraming mga tao nagmamarunong. Hindi yung ating kaalaman ay hindi katulad ng sa Diyos at yung ating karunungan ay hindi katulad ng sa Diyos.
At hindi dahil mas mataas tayo, mababa ang sa Diyos, kung hindi labis at walang hanggang mas mataas ang sa Diyos. At yung sa atin ang hindi nakakaabot. So, the knowledge and the wisdom of God. At panghuli, tingnan ho natin ngayong umaga, ang panghuli sa mental attributes. Again, we are studying about the mental attributes, yung kakakatangian ng Panginoon na may kinalaman sa kanyang kaisipan. The knowledge of God, the wisdom of God, and lastly, the truthfulness of God. Sa iba, ang tawag ho dito is the veracity. It's a technical term, veracity. Ibig sabihin, truthfulness. Pagiging totoo ng Diyos. It pertains to God's accuracy, genuineness, honesty, reliability, and integrity. Alam niyo ho, nung World War II, isa sa mga napakahalaga ay impormasyon. Kuha niyo yan? Kasi kung nakuha mo yung impormasyon, alam mo kung saan aatake ang kalaban, ano gagawin mo? Makakapaghanda ka ng depensa. At alam niyo ho, nung yung tinatawag na D-Day, na kung saan ang United Forces ng Amerika at ng mga European nations ay nagland sa Normandy, nagbigay sila ng impormasyon sa kalaban. Pero yung impormasyon na binigay nila ay ano? Peke. Alam nila na nagpapalipad ng eroplano ang kalaban, tinitingnan kung nasaan. Nasaan yung mga ano to? Yung mga tangke nila, nasaan yung mga forces nila, yung mga barko nila. Alam yung ginawa ng yung Allied Forces, gumawa ng mga lobo. Ano yung mga lobong sasakyan? Daan. Eh syempre, kung ikaw ay ikaw ay milyahing nasa taas, tingnan mo. Sa tingin mo, sa baba, yun yung mga tangke. So nagbigay sila ng peking impormasyon. Kaya yung mga Germans, mga Nazi, naghihintay sa ibang lugar, at dumating yung Allied Forces sa ibang lugar. Yan, ginamit ko yung ilustrasyon na yun para pakita yung halaga ng impormasyon. Ang impormasyon ay maganda kung ito ay tama, accurate, totoo. Pero kung ang impormasyon na naibigay sa iyo ay hindi tama, ito pa ay ikakapahamak mo. Pagdating sa Diyos, God's knowledge, He is a true God. He is the God of truth. Anything and everything about God is true. Lahat ng bagay patungkol sa Diyos ay totoo. Walang maling impormasyon sa Diyos o hindi siya naglalabas ng maling impormasyon. Lahat ay reliable, lahat ay accurate, lahat ay genuine. Alam niyo ho, sa panahon natin ngayon, nung minsan may tinanong ako, totoo ba yung cellphone na yan? Nakalagay ay premium. Premium, pambihira. Pag sinabing premium, maganda yon. Pero nung tinanong ko, nag-reply siya, premium copy. Magandang kopya. Hindi pala urig. Hindi pala genuine. So naroon, ang patungkol sa Diyos, God is a God of truth. Ang definition nito ni Wayne Grudem, God's truthfulness means that He is the true God and that all His knowledge and words are both true and the final standard of truth. So nilagay ni Wayne Grudem sa 4 o 5 kategorya. Ang Diyos ay totoo, lahat ng karunungan o kaalaman ng Diyos ay totoo, lahat ng salita ng Diyos ay totoo, at dahil siya ay totoo, ang Diyos at ang kanyang salita ang pamantayan o basihan ng katotohanan. Okay? Sa madaling salita, hindi gagawin ng Diyos ang isang bagay dahil ito'y totoo. Lahat ng gagawin ng Diyos ay totoo. Nakuha niyo ho? Ang Diyos ay hindi sumusunod sa isang batas. Hindi katulad natin, kailangan natin sumunod sa batas ng Panginoon dahil yung batas niya ay totoo. Ang Diyos ay hindi sumusunod sa batas, siya ang pamantayan ng batas. Siya ang nagbigay ng batas. At kaya totoo yung batas dahil siya ay Diyos na
Totoo. Ang sabi ho ng Jeremiah, buksan natin sa Jeremiah, nandiyan na para tayo sa Isaiah, sorry, para lang mabilis. Isaiah 45. Isaiah 45 verse 22. God is true in Himself. Ang Diyos ay totoo sa Kanyang ganang sarili. Siya ang tunay na Diyos. It means that He is the true God. Na pinapakilala ng Biblia ay ang tunay na Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 45 verse 22, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else." Halimbawa, Kuya Tristan, naglabas sa harapan mo si Papa mo ng 1,000 pesos. Sabi ni Papa mo, Tristan, ito lang ang totoo. 10 yan, pero ito lang ang totoo. Ano ibig sabihin yung iba? Ano ibig sabihin yung iba? Kung dun sa 10, ito lang ang totoo, ano yung iba? Peke. Ang sabi ng Diyos, I am God and there is none else. He is the only true God. Siya lamang at lahat at ang iba pang nagkiklaim na Diyos na hindi siya ang Diyos ng Biblia is what? Fake. Kahit mas marami pa ang sumasamba, kahit marami ang naniniwala, peke. Dahil meron lang iisang tunay na Diyos. He is the true God. There is none else. Sa Jeremiah chapter 10, buksan lang natin, konting lipat mula sa Isaiah. Jeremiah chapter 10 verse 10. Jeremiah chapter 10 verse 10. But the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide His indignation. Thus shall ye say unto them, the gods have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under this heaven. So nalinaw ang sabi ni Jeremiah verse 10, but the Lord, again, capital L, capital O, capital R, capital D, Yahweh is the true God. Siya lamang ang tunay na Diyos. Ang ibang Diyos ay huwad. So the truthfulness of God. God is true in Himself. Pangalawa, God is true in His knowledge. Lahat ng karunungan ng Panginoon ay totoo. Walang peking impormasyon. Halimbawa, again, sinabi ko nga ho sa inyo, nung World War II, purposefully nagre-release ng peking impormasyon ang Allied forces para maloko nila ang mga Nazi. Ngayon, kung na-intercept nila yung peking impormasyon, sabi ng Allied forces, aatake sila doon. Anong ipapasa? Ipapasa ang peking impormasyon. Pagdating sa Panginoon, ang kaalaman ng Diyos ay totoo. Walang mali. Hindi po pwede na maloko natin ang Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali. Halimbawa, ikaw ay umiinom ng gamot, nagkamali ka ng basa dahil binasa mo ng madaling araw, nabasa mo, ang basa mo ay 3 tablets. Yun pala, dapat tulang. Ay, nagkamali ako. Sino na meron ganun? Ay, nagkamali ako ng basa. Ay, nagkamali ako ng unawa. Ay, nagkamali ako, hindi ko kasi alam. Alam niyo, pagdating sa Diyos, wala siyang ganun. Hindi pwede sabihin na, ay, hindi ko kasi alam yung laman ng puso mo, hindi ko kasi alam yung laman ng isip mo, hindi ko naunawaan. Walang ganun. Lahat ng impormasyon sa Diyos ay totoo, wasto, tumpak. Kaya walang saysay na magpaligoy-ligoy at subukang lokohin ang Panginoon. Hindi uubra. God's knowledge is true and therefore, He is the final standard of truth.
Siya ang batayan ng katotohanan. Muli, ang Diyos ay hindi bumabatay sa katotohanan, kundi baliktad. Ang Diyos ang batayan ng katotohanan. This means that God's perception or understanding of all things, yes, of the world, is true, perfect, and never errs. Ang lahat ng kaalaman, pananaw ng Diyos sa sanlibutan at lahat ng nangyayari dito ay totoo at hindi maaaring magkamali. Ito man ay kontra sa popular. Alam niyo, ang popular sa siyensya ay Big Bang. Ang totoo ay ito, God said. It's not a Big Bang. It's the work of God. Ito ay gawa ng Diyos. Lahat ng alam ng Diyos at lahat ng iniisip ng Diyos ay totoo. Tamang pagkaunawa. At ito ang realidad. Ang sabi ni Job sa Job 37 verse 16, "Dost thou know the balancing of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?" God is perfect in His knowledge. Hindi katulad sa karunungan ng tao na nag-umuunlad, sa karunungan ng tao na kinokorek yung mga dating maling paniniwala. Ang Diyos ay walang ganun. So God is true in Himself. God is true in His words, God is true in His knowledge. At pangatlo, God is true in His revelation. Ang Diyos ay totoo sa pagpapahayag ng Kanyang sarili. At ang pangunahing kapahayagan ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang Kanyang salita. Therefore, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay totoo. Ito'y salita ng Diyos na totoo. Therefore, ang salita ng Diyos ay totoo. Ito man ay kinukwestiyon ng siyensya, ito man ay hindi pininiwalaan ng iba, ito man ay hindi sikat sa panahon natin ngayon, ito pa rin ay nananatiling totoo. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, John 17:17, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Minsan may nagsabi sa akin, ano po, naiinis ako. Yung mga friends ko sa Facebook, talaga naman, ang lagi na lang mabuti nang hindi kasal, basta masayang nagsasama. Ang mahalaga, masayang nagsasama. Well, anong totoo? Hindi na ba mahalaga ang kasal? Ang sabi ng salita ng Diyos, marriage is an honorable thing. Hindi man ito sikat, ito pa rin ang totoo. Kung sa iba, pwede yung nagsasama ng hindi kasal, ang totoo, ayun ay kasalanan. Yun pa rin ang totoo. So God's revelation, God's word is truth. It's true. And lastly, di natin titinan, because God is true, His words are true, His knowledge is true, meron pa isang napakahalaga, His dealings is true. Ay yung dealings, yung pakikitungo, yung relasyon, siya ay tapat. Hindi siya manloloko. Halimbawa, sinabi sa'yo, ay, huwag ka mag-alala, babayaran kita sa 15. Promise. Dumating ang 15, at 16, at 17, at 20, wala. Pag ang Diyos ay nangako, ito ay totoo. Ang kanyang pakikitungo, hindi kanya dadayain. Hindi niya ina-adjust yung timbangan para lumamang siya. Ibibigay niya yung wasto, ibibigay niya yung marapat. Siya ay isang Diyos na matuwid. Ibig sabihin, matuwid siya sa kanyang pakikitungo. Siya ay totoo in His dealings. Ang sabi sa Titus chapter 1 verse 2, "In hope of eternal life, which God that cannot lie." Oh, praise the Lord, na ang ating Diyos ay totoo at hindi nagsisinungaling. Dahil kung ang Diyos ay nagsisinungaling, uwi na tayo. Walang kwenta to.
Nakuha niyo ho? Ang isang taong sinungaling, kahit pumirma sa kontrata, mag-ingat ka. Nakuha niyo ho? Kung sinungaling siya, kahit nandun na yung pirma niya, hindi ko pirma yan. Dahil hindi totoo. O mga kapatid, ang Diyos ay totoo. Ang salita niya ay totoo. Therefore, pwede, dapat, kailangan nating sampalatayanan, tungtungan, mapagkakatiwalaan ng Diyos. So God, in His knowledge, sa Kanyang kaalaman, perpekto at walang hanggan, ang Diyos sa Kanyang karunungan, in His wisdom, sa paraan ng paggawa niya sa mga bagay-bagay, ay perpekto at walang hanggan. And God is true. The truthfulness of God. Siya ang totoong Diyos. Ang Kanyang pagiging Diyos ay totoo. Ibig sabihin, ang iba ay peke. Ang Kanyang salita ay totoo. Ang Kanyang karunungan ay totoo. Ang Kanyang pakikitungo sa atin ay totoo. Hindi siya nagkukunwari. Hindi siya nagbabarat kayo. Hindi siya nagpapanggap. Never siyang plastic. At sa Kanyang pakikitungo, siya ay matuwid at laging wasto. At yung pangako niya ay mangyayari at tutup din niya. Siya ay Diyos na hindi magsisinungaling. So mga kapatid, ang mga bagay ho na ito, sabi ko nga ho kanina, ay lalong magpalalim ng ating pagmamahal sa Diyos. Ayun, pag yung tao sinungaling, ayoko sa iyo. Pero kapag nakasama mo ang isang taong totoo, ano niyo yan? Isang taong totoo, gusto kong kasama yan. Totoo eh. O mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na totoo. At totoo siya sa Kanyang pakikitungo sa atin. Ito ay mas lalong magpalalim ng pagmamahal natin sa Kanya. Ito ay lalong mas magpatindi ng ating pagsamba sa Kanya. Lalong magpabigat ng ating pagkamangha sa Kanya. Sa mga katangian na ito na walang hanggan at perpekto. So these are the mental attributes of God. Lord willing, next Sunday, tayo ay tutulak pa sa ibang mga katangian ng Panginoon. Kung may mga katanungan ho kayo mga kapatid, i-deal natin yan. You can, maging yung ating mga kapatiran, nasa online. You can send to me your questions, text me, or send it sa messenger sa atin hong Facebook group. At yan ho ay Lord willing sasagutin po natin. So dadako ho tayo sa ating break at mamaya hong 10:00 magre-resume ang ating gawain maging ang live stream ng ating worship service. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa pagtuturo mo, sa iyong salita na aming basihan ng iyong katotohanan. O Panginoon, salamat po na ikaw ay tunay na Diyos, na may perpektong karunungan, perpektong kaalaman, at perpektong katotohanan, na pwede naming pagtiwalaan, pwede naming sandalan, at na Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi man maabot ng aming karunungan, hindi man maabot ng aming eksplanasyon ng mga nangyayari sa paligid, turuan at tulungan mo kaming timiwala sa iyo na Diyos na totoo. Ama, ingatan mo kami, maging aming mga kapatiran na nandoon ng mga mabibigat na problema at maging karamdaman. Mahabag ka po. Ingatan mo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin naririto at ihanda mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So karoon ho tayo ng 15-minute break. 10:00 ho ay magsisimula ang ating mga gawain. God bless po. Panatilihin po natin ang physical distancing and yung mask natin at face shield.